So what's up sa atin lahat mga katambay. For today's video ay panibagong update naman sa ating pinag-aagawang bahay. Dito nga mga katambay ay nagsimula na rin sila mag-asintada dito sa kabilang side o itong parte na to ng bahay, kung saan ito yung kusina sa may left side at ang magiging banyo dito sa may right side. At ito nga mga katambay, at unti-unti nang nakukulong ang ating bahay. Nakikita na natin yung magiging itsura niya. At dito nga sa side na ito mga katambay, gaya nga na sinabi ko doon, ang lumang Poso Negro ay nandun sa kabilang dulo. So ngayon ay dito na tayo nagpalagay ngayon. Nagpahukay na tayo dito, nagpasimula na. At ganoon din ay nagdagdag tayo ng 2 tao. Hindi naman na kasi makakaya ng 4 na katao natin mga katambay na habang gumagawa doon ay meron pa rin mag-ukay dito. Kaya ang suggestion nila ay magdagdag kami ng tao na siyang po-focus dito sa gagawin nating Poso Negro. Bali hindi rin iba-iba kimisyon ay mga kamag-anak din niya yan. Hindi po nagtatrabaho sa Globe ang mga yan nakadamit lang po ng Globe. At kung hindi ako nagkakamali mga katambay, ang sukat ng ating Poso Negro ay nasa parang 170 yata o 180 by 200. So medyo malaki-laki to. Sabi nga nila panghabang buhay na daw ng Poso Negro namin yan. At ito nga mga katambay, at nagpahakot naman ng buhangin ang ating isang kasamahan para magsimula naman ng panibagong halo. So ito mga katambay, at tuloy-tuloy lang ang paghuhukay nila dito sa ating Poso Negra. At lahat din ng kanilang nahuhukay ay doon din nila iniitya hanggat maaari doon sa pinagawa natin doon para gawin na rin sila tambak. Sayang ang lupa na yan mga katambay, talagang maraming makukuha dyan. At ito nga pala yung isang tao na tumutulong din sa amin dito sa pagpapagawa ng aming bahay. Salamat po. So dito mga katambay, at nagsisimula na naman sila magbuhos ng ating magiging poste dito sa pinakagitna. So dito nga naghihingi ng barya ang ating manggagawa dahil nga daw isasama doon sa buhos. At yan ay nagiging anong tawag dito, pamahiin na pagka nagpapagawa ng bahay na ang poste ay nilalagyan ng barya. O kung pera-pera ka, edi magpadugo ka ng manok o kahit anong hayop. So ito naman ay nahukay ng ating mga gumagawa dito. Medyo malalim na rin siya. Bali yung palang pinatutungtungan ng nagbubusta yung mga katambay, yung mayero na yan at pader. Yan na lang ang natira sa bahay ko na maayos. Ito na lang yung aming kwarto. So yun na lang talaga ang natitira sa amin itong mga panahon na to. Lahat aming mga gamit o mga kagamitan sangkap sa gamit sa bahay pinalipat muna namin doon sa aming kapitbahay na hindi naman iba sa amin na kamag-anak din namin. So yan ang update dyan sa may wall na ito mga katambay, at nakapag-asintada na sila at tuloy-tuloy pa rin sila dito sa pagbubuhos dito sa ating magiging poste dito sa may gitna. Kung mapapansin nyo mga katambay ay medyo mataas-taas na rin yung naging tambak ng ating magiging flooring. Galing yun sa ating mga hinukay na asintada, at dito sa ating galing na lupa, dito galing sa ating pinagagawang septic tank. So pagkatapos na doon sa isang poste na yung mga katambay ay lipat na naman sila dito sa kabilang poste, at ito naman ang kanilang bubuhusan. Gaya nga sabi ko mga katambay, ang ating magiging
poste ay walang magiging nosing o walang umbok. Ito ay magiging flat na kasing kapal lang ng ating magiging hollow blocks, kaya nakapaipit siyang ganyan ang ating magiging poste. Wala siyang nosing. Ito palang lugar ng pinaghahaluan nila mga katambay. Ito yung dati naming sala. At ang likod ng pader na basag na yon sa kabilang dulo ay naman ang aming dating kusina. Kaya talagang wash out ang aming bahay. Kundi kwarto na lang ang aming naiwan. So ito ang update naman ng ating Poso Negro mga katambay. At tuloy-tuloy pa rin sila sa paghuhukay. So dito ka sa part na ito mga katambay ay medyo hirap na rin silang ibalibag o itchay yung ating lupa. Gawa ng mataas na nga doon sa kabilang parte. Pero ganun pa man malalakas naman yung katawan ng mga tao na to. So ito na ang ating update ngayong araw na to sa ating pinagawa mga katambay. Bali yan na ang nahukay nila para sa ating septic tank. At tignan nyo naman ay malalim na siya. Nakapagbuhos na rin sila ng ating poste dito sa may gitna katambay. At syempre nakapagbuhos na rin sila doon sa kabilang side kung saan magiging area ng ating kusina. May nakasintada na rin tayong pader dito para sa ating kitchen saka sa ating banyo dito sa area na to. At siya nga pala, nag-rent tayo ng scaffold para mas mapabilis ang kanilang mga trabaho dahil nga hindi na kayang abutin nila dito at wala silang ibang tutungtungan. Kaya ang pinaka-the best na ginawa natin mga katambay ay nag-arkiranan tayo ng scaffolding. So yan muna ang ating update sa ating pinagagawang bahay mga katambay. Kung meron kayong mga katanungan o gustong malaman, comment lang kayo sa ating comment section at titignan natin kung kaya nating sagutin. Sabi ko nga, at kung hindi ay magtatanong tayo sa ating mga eksperto at sasagutin ko lang naman kayo base sa aking experience. So hanggang dito na lang mga katabay. See you on our next vlog at God bless po sa ating lahat.